Ayan, ito na naman. Feeling ko sinasadya na nila ito, 'no? Feeling ko sinasadya na nila ito na talagang tawagin ng tawagin na ang mga na ang ICC ho ay kidnapper. Oh, bakit ho? Eh, gusto nila tumagal si dating Pangulong Duterte diyan, eh. Gusto nila hanggang 2028 dapat nasa loob si dating Pangulong Duterte. Eh, bakit ho naman gano'n mga kababayan? Eh, siyempre gagamitin po nila 'yan para po doon sa kampanya ni Sara Duterte sa pagkapresidente. No, kung aabot ho, kung aabot mga kababayan. Eh, yun naman talaga ang ano nila diyan, eh, 'no? Gamitin ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte at ipagpakaawa doon sa mga kababayan natin na mga mangmang at mahihina ang ulo. Sabi ni Bok TV, paulit-ulit para kang sirang plaka. Oo nga, ano, sila, tingnan mo, paulit-ulit sila, Roque, no? Para sirang plaka, oh, kidnap, kidnap, si Bato, putrages na yan. Alam niyo mga kababayan, ako naniniwala ho ako, no? Naniniwala ho ako mga boss chief amo sir na itong si Bato de la Rosa, konting-konti na lang to. Ilang araw o baka siguro pinakamatagal na to, 1 o 2 buwan, arestado na ho ito mga bossing. O bakit to? Ako naniniwala ako na etong araw na ito, meron na talagang warrant of arrest yan. Tingnan nyo, hindi makalabas. Ang yabang-yabang parang yung mga DDS. Di ba? Ang yabang-yabang mga bossing. Ay, I am ready. O sabi ni Bato, I am ready. I am ready saan? Tapos ngayon, ni pagpasok diyan sa Senado, hindi ka lumalabas. Aba, binabayaran ka ng taong bayan. Galing sa amin, no? Galing sa mga tax namin, yung ipinapasweldo sa iyo. Tapos ano, hindi nagtatrabaho? 'Di ba? Tapos ano, ganun lang. Eh dapat yata talaga dali na ho sa ano 'yan, mga kababayan. Dali na po sa dahig 'yan. Tingnan niyo po, naririnig na nila ano, nila Harry Roque. Mukhang kikidnapin din nila si Bato Pahig. Tuloy-tuloy niyo lang 'yan, yung pangingidnap ng ICC. Para sa ganon, si dating Pangulong Duterte ay diyan na, diyan na matatapos. Malamang ho, mga kababayan, eh biruin mo ilang taon daw ho yung pag-iimbestiga, ilang taon daw ho yung hearing ng dating Pangulong Duterte, itatagal 10 taon. Eh, real talkan lang ho tayo, mga kababayan. 81 na yata ang dating Pangulo. Oh, tapos dadagdagan mo ng 10 taon, maghihintay 10 taon. Kagaganito nila, kagaganito nila. Hindi makakalaya yan, hindi makakawala yan. Tingnan niyo po, yung interim release, hanggang ngayon eh hindi mapagbigyan ho. Bakit? Eh dahil nga ang naratibo nila, eh yan, kinidnap nila si dating Pangulong Duterte ng ICC. Oh, tapos ano pa sabi ni Sara Duterte? Sabi ni Sara Duterte, ganito, eh i-jailbreak na natin. Eh syempre, ano ang iisipin ng ICC nun? Nako, kapag ibinigay natin ito, pag binigyan natin ng interim release ito, hindi na ibabalik itong si Duterte. No? Dahil doon sa mga mangmang na mga supporter niya, eh hahadlangan na nito na pabalikin doon sa ICC para sa mga hearing. Kaya po yung February, February ba? Nobyembre 28 daw ho, mga boss chief amo sir. Diyan sisentensyahan yung interim release na hinihiling ng dating Pangulong Duterte. Naku, live stream daw po. Putrages na yan. Baka mag-iyakan. No, baka mag-iyakan yung mga DDS. Biruin mo, ipapakita, kagaya nung ipinakita nung huling beses. No? Si Duterte, gano'n, no? Sabihin mo nga yung pangalan mo. My name is... putik na yan. Parang pang November 1 eh. Yung mga DDS, kawawa naman si Tatay Digo, kawawa naman, pauwi nyo na. Tapos si Bato de la Rosa, wala naman. Nagletsyon lang kayo, iyakan kayo. Tapos si Bato, wala lang. No?
putik sabi ko, "Ano 'to, mamamatay na, umaarte lang." Yung mga estilo ho nila mga kababayan, pang-artehan lang po, 'no? Yung akala nila yung ICC, eh, makukuha nila sa mga gano'n. Yung akala ho nila mga kababayan, yung ICC, eh, madadala nila doon sa mga kaartehan nila, hindi. Rektahan lang diyan, walang palakasan diyan, 'no? Wala diyaan yung tipo ba, "Oy, si Duterte masama ang pakiramdam, i-hospital arrest." O ayan, ilan ilan na yung, um, pinapadala na magche-check nung kalagayan ng dating pangulo. Hanggang ngayon wala pa ding hospital arrest, 'di ba? Alam kasi sa kanila puro kasinungalingan lang po mga kababayan. Puro kasinungalingan lang po. Kaya eto, yung A28, abangan nyo po yung mga Facebook ninyo. Bakit? Magluluhaan po ang mga DDS dyan. Kasi ila-livestream ng ICC yung hatol para do sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Eh pagka sinabi po na hindi namin papayagan na mag-interim release o malipat ng ibang bansa si dating Pangulong Duterte, naku, babaha po yung comment section o babaha po yung mga post ng mga DDS diyan sa Facebook. Oo, nako. Sabihin niyan, wala na talagang batas sa Pilipinas. Isinuko ang isang Pilipino doon sa ICC. Ganyan pa ulit-ulit ho yan mga yan, mga kababayan. Tapos ito, dagdag mo pa yan. Kinokolekta yan ha. Kinokolekta ho ng ICC yung mga pinopost nila Roque. Biruin mo ba naman, sasabihin mo, kinidnap si dating Pangulong Duterte at eto, si Bato naman ang kikidnapin? So paano na lang? Ano iisipin ng ICC? Sandali lang. Mukha talagang napakalakas pa din ng impluwensya ni Duterte doon sa mga nalinlang. No? O eto, kapag binigyan natin ng interim release yan, asahan nyo, hindi na natin muling makikita. Itatago na nila yan. Itatago na ng mga supporter yan. Itatago na ng mga anak niya yan. So sorry. Kayo din ang dahilan, no, kung bakit ang dating Pangulong Duterte eh baka garapon na nga talaga umuwi. 'Di ba, chess master? Hindi, totoo lang yung sinasabi ng iba na bring him home. Baka nakagarapon na. Oh, bring him home. Baka nakagarapon na. Di po ba, mga kababayan? Eh wala eh. Yung estilo ho nila, mga kababayan, hindi po estilo na parang gusto ng palayain, gusto ng makalabas ang dating Pangulo, mga kababayan. Hindi ho ganun eh. Ang estilo po nilang ginagawa para patagalin sa loob si dating Pangulong Duterte. Para kumonek nga naman, para nga naman magamit nila sa mga susunod na mga eleksyon. O yaan ho yun. Sabi ni Johnny Manuyag, wise ang ICC. Hindi naman mga bobo, malabo pa sa sabaw ng pusit ang interim release. Correct. Pero hintayin na lang po natin. No? Hintayin po natin yung Nobyembre 28 ho, mga bossing, ila-livestream nila yung magiging hatol sa dating Pangulo at sabay-sabay po mag-iiyakan ang mga DDS sa araw na iyon, mga bossing.